Our vision statement: 2025 disciples of Jesus Christ in year 2025 for the glory of God. Our purpose: Calgary Christian Church exists to exalt the name of Jesus by having personal relationship with Him and live a holy life as true worship to God, to care for people, to win lost souls for Christ, to express divine love to all believers, and to develop Christ-like attitude and leadership. Yan, maligayang Pasko po sa bawat isa. Ngayon po na naman ay panibagong linggo na naman para purihin natin ating Panginoon. Ayan. So maaari pong bawat isa sa atin ay nakatanggap na po ng mga regalo sa ating mga kaibigan, minamahal sa buhay. Pero even ang ating Panginoon po ay nagregalo na sa atin. This time naman po, why not po na tayo po ay ibigay rin natin ng regalo kay Lord. Wala na pong iba kung hindi ang ating sarili na naka-fully surrender po kay Lord. Kaya po let us focus po sa Kanya daily. Purihin po natin siya. Sa ating pong pagpupuri, ating pong alalahanin that our God is a good God. He is faithful and His love endures forever. Kaya po, purihin po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. To the Lord, our God and King, His love endures forever. He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, the mighty hand and outstretched arm. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever, forever. Rising to the setting sun, His love endures forever. The grace of God we will carry on, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Let's sing to you. His love endures forever. His love endures Amen. It's forever. His love endures forever. Sing praise, sing praise,
God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Let's continue to sing it to our Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. Hallelujah. hallelujah, We worship you. You are. We worship you. Hallelujah. hallelujah, We worship you for who you are. Minsan pa awitan natin. We worship you. Hallelujah. Oh, oh. We worship you for who you are. Once again we'll say, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Worship you for who you are. Who you are. Who you are. Oh, you are good. Amen. Yes, Lord, thank you for this day, Father. Thank you for the opportunity na mawitan ka namin. Let us worship our Lord. Tunay nga, Jesus, you are the only reason, Father, kaya kami nagsiselebrate ng Christmas. Inawa, ngayong Pasko, alalahanin ka namin, ikaw ang maging center at hindi yung mga sarili namin, Lord. Yes, Lord, may you find our hearts truly worshiping you, truly living for you, Jesus. Children, we will dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means for the dark and cloudy day. A man hung crying in the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave His
way that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is my reason to live. More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and with this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely gave. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search all the world, I will never find a love like yours. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare, Lord. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. Oh, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Jesus. Amen.
We love you, Father. We thank you. We give back all the glory, honor, and praises to your name, Lord. In Jesus' name, amen. Isang mapagpalang araw po sa buong CCC family. Diyan po sa CCC Santa Cruz led by Pastor JP. At syempre, diyan din po sa CCC Kupang led by Pastor Maki. At sa mga kapatid natin sa Panginoon sa CCC Pinugay sa pamumuno nila Pastor Abe at Pastor Makoy. At ganun din sa CCC Painaan led by Pastor Leo. At sa CCC Upper Kilingan sa pamumuno ni Ma'am Jing at ng inyo pong lingkod. Maging sa mga kasama po natin dito sa main church kay Pastor Tem at kay Pastora Gracia. At nais ko rin po palang batiin din ang ating mga kapatid sa Panginoon na nakakasama natin tuwing first week at third week ng month sa Nagkarlan, Laguna. Ito pong Nagkarlan Ministry ay in partnership po with LSCC, Living Spring Community Church, led by our speaker po, yung ating pong former senior pastor na hanggang ngayon ay ating pong kinikilala pa rin ating senior pastor at ang aking pong senior pastor. Nagpapasalamat po tayo kay Pastor Ernie na lagi po nandyan para tayo ay gabayan at tayong lahat ay pangaralan ng salita ng Panginoong Diyos. At sa umaga nga pong ito ay December 24, bispiras ng Kapaskuhan, malamang lahat po ay busy o tayong lahat ay abala sa pamamalengke o kaya ay humahabol pa tayo sa pagbili ng mga regalo. At alam ko naman na karamihan po sa atin na tayo ay kasama pa din doon sa tradisyon na kung saan nagsasalo-salo tayo tuwing hating gabi o pagka maghahating gabi tayong lahat ay nagtitipon-tipon sa hapagkainan para sabay-sabay magkainan, magbigayan ng regalo at manalangin. At tayong lahat ay sama-sama ring kumikilala sa dakilang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. At sa sandali pong ito, para mas matutupad po tayo sa kahulugan ng Kapaskuhan, in relation sa ating theme ngayong buwan na ito, yung All I Want for Christmas is You. Pakinggan po natin si Pastor Ernie Bartolome para tayo ay pangaralan ng salita ng Panginoon Diyos at nawa ang bawat isa ay minsan pa ituon ang atensyon, makinig maigi nang sa ganon atin pong makilala ang ilan pang mga katotohanan sa kahulugan ng Kapaskuhan. Magandang umaga po sa bawat isa. Ito po si Pastor Ernie Bartolome. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Magandang umaga po sa lahat ng aking mga kapatid, kapamilya, kapanalig, kamanggagawa sa Bukayo Christian Church. Ito po ang inyong abang lingkod at siguro po hindi ko na kinakailangan sabihin pa kung sino po ako. At bagamat kamukha ko yung buhok ng matabang mama at mayroong balbas na puti, subalit hindi rin po ako yon. Ngayon pong araw na ito, nais ko pong maghatid sa inyo ng isang mahalagang mensahe ng Kapaskuhan. Maaaring ngayon ay datnan kayo ng mensaheng ito sa iba't ibang pagkakataon. Maaaring umaattend kayo ng Christmas party, maaaring kayo ay nagno-Noche Buena, o maaaring kayo'y nasa sasakyan o kung saan man. At nawa ang aking dalangin, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Binigyan ako ng inyong pastor ng isang tema upang ako ay mangaral sa temang yon. At ang temang binigay sa akin ay nagsasaad ng All I Want for Christmas. At ngayong umaga, nais ko itong talakayin. At marahil kaiba sa mga iniisip ninyo. Ano ba ang gusto ko itong Pasko? Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na buhay at banal. Salamat po. Hindi mo ipinagkait
ang tunay na kahulugan at handog ng Kapaskuhan. At ito pong nais naming talakayin. Higit sa lahat, nais po namin talakayin, Panginoon, ng lugar na kung saan saksi sa mga naganap, sa mga ginawa mo, at lalo tigit nung iyong ipinamala sa amin ng iyong bugtong na anak ay dumating sa amin sa pamamagitan ng isang sanggol na siya ay isinilang. Ngayong umaga, Panginoon, ay nais namin ituon ang pansin namin sa isang lugar na hindi pinapansin ng marami. Kung hindi po siguro naganap dito ang unang Kapaskuhan, hindi po ito papansinin ng sino man. Subalit ngayong umaga, ibaling mo ang aming isip, pananaw, at ang aming puso sa mensahe ng sabsaban. At pagpalain mo po ito, Banal na Espiritu Santo. Ito po ang dalangin ko sa ngalan mo, Jesus. Amen. Muli, magandang umaga. Upang kompletohin ko ang binigay na tema sa akin ni Pastor Aye, pinamagatan ko po itong All I Want for Christmas is for the manger to talk. Tama po, narinig ninyo. All I want for Christmas is for this place called the manger to talk. Isang payak, isang simple, at isang hindi magandang lugar sapagkat alam ng lahat na ang sapsaban ay lugar na kung saan dito nanginginain ng mga alaga nating hayop. Baka, kalabaw, baboy, kambing, at kung sino pa man ay tampok ito sa Kapaskuhan na ating ipinagdiriwang. Pahintulutan niyo po akong basahin natin ang isang talata na mula sa panulat ni Lucas. At ito ang sinasaad sa Lucas 2, talatang 7. Or Luke 2, verse 7. And I would like to read it in my English text. Then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough, because there was no room for them at the lodging place. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ngayong umaga ay nais kong bigyan ito muli ng isang formal na pamagat. At ito ay tinatawag kong the silent witness. At marahil alam na natin kung sino yung silent witness. Meron dong tunay na testigo. Subalit, wala siyang dila, wala siyang mata, wala siyang tainga, wala rin siyang kamay. Subalit ngayong umaga, gagamitan natin ito ng imahinasyon. At hayaan natin siya'y magsalita sa iyo, sa akin, at sa lahat ng nakikinig. Nawa ang puso mo ay maging bukas at laan sa kanyang sasabihin. The silent witness. At ito rin ay binigyan ko ng subtitle, If the Manger Could Talk. If the Manger Could Talk. Kung sakaling makapagsalita nga ba ang sabsaban, ano ang kanyang sasabihin? Ano ang kanyang babanggitin? Ano ang kanyang isasalaysay sa iyo na hindi mo pa nalalaan, hindi mo pa nauunawaan, at hindi mo pa narinig kailan pa man. 4 na maiksing katotohanan lamang na nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. At simulan na po natin ito. Una, again, if the manger could talk, I believe the manger have something to tell us. At ano yun? I believe the manger is the only witness who witnessed humility. Yes, the manger witnessed humility. Sa Tagalog po, siya ang saksi sa kapakumbabaan na nakita niya, nadama niya, narinig niya doon sa sabsaban na kung saan ay ipinanganak ang sanggol na si Jesus. Sabi po muli sa talata na binasa natin, and she wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough. Sa
describe ni Lucas ng lugar. Maliwanag na ang lugar na kung saan ipinanganak ang sanggol na si Jesus ay napakapayak, napakasimple. O maaring mali ang salita na ginamit ko, hindi siya simple, kundi wala siyang wangis. Hindi mo siya masasabing disente, sapagkat ito nga ay lugar ng mga hayop. Subalit naniniwala ako ito'y hindi isang aksidente. Pinahintulutan ng Diyos na ang kanyang natatanging anak ay ipanganak, isilang sa isang lugar na sabsaban. Naniniwala ako na mayroong iisa siyang layunin upang maunawaan natin. At ano yun? Na ang Diyos na nagkatawang tao sa kanyang karangyaan, sa kanyang kadakilaan. Tandaan natin, siya ay bugtong na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kanya kung ano ang pagmamay-ari ng kanyang ama. Langit, lupa, lahat ay kanya. Subalit, nang siya'y dumating siya bilang isang aba. At naniniwala ako, ito'y hindi isang aksidente. Ito'y kanyang pinahintulot nang sa gayon, maunawaan mo na ang kahalagahan ng Kapaskuhan ay mauunawaan kung tayo'y may kapakumbabaan. Kapakumbabaan. Isang salita na madalang na nating nakikita, subalit madalas nating naririnig. Salita na kung saan ay pinahintulutan lang nating banggitin at sambitin, subalit nawawalan tunay ng saysay sa sandaling ito ay hindi ipamuhay. Purihin ang Diyos sapagkat ang sabsaban ay saksi sa kapakumbabaan nang dumating ang kanyang Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Ikalawa, naniniwala rin ako na ang sabsaban or the manger is also witness to what I can call rejection. The manger witness rejection. Ano bang ibig sabihin ng rejection? Ang rejection ay ang salitang itinanggi or tinanggi or tinanggihan, na kung saan ang sabsaban ay saksi sa pagtanggi ng lupa ng tao sa bugtong na anak ng Diyos. Hindi ba ito'y isang, para sa akin, ito'y isang maling pagtanggap sa kapanganakan ng hari ng mga hari, sapagkat siya ang hari ng lahat, langit man o lupa. Muli, ang sabi ni Lucas, doon sa talatang binasa natin, because there was no room for them at the lodging place. Ito ay maliwanag na dahilan kung bakit doon isinilang ni Maria ang kanyang unang anak, ang sanggol ng kapayapaan at ng kadakilaan. Sapagkat wala nang lugar o wala nang kwarto o wala nang tuluyan na pwede silang puntahan at sila'y makapagpahinga at doon ay abutin siya ng kanyang kagampan maliban sa isang laan na lugar, ngunit lugar ng mga hayop. Para sa akin ang mensahe ng pagtanggi sa bugtong na anak ng Diyos ay isang katotohanan na nakikita natin ngayon. Ano ba ang mga lugar ng karanyaan, hotel, ballroom, party areas, parks, yung tinutukoy natin na mahalaga at magandang mga lugar, nariyan ang mga tao. Subalit, ang tanong, naroon din kaya ang bugtong na anak ng Diyos na kapiling nilang nagdiriwang itong Kapaskuhan? Nawang mensahe ng sabsaban ay huwag nating yapusin sapagkat bagkus ay atin siyang tanggapin at huwag itanggi
Ngayong Kapaskuhan, ito ang napakahalaga at napakamalalim na katotohanan na pwede mong pagyamanin sa buhay mo at sa iyong mga nasasakupan at mga kaibigan at kaanak. Ikatlo, I believe the manger also speaks of accessibility. The manger speaks of accessibility. Ano bang ibig sabihin ng accessibility? Itong word na ito, itong English word na ito, ay nagsasaad na pag-asa ng lahat. Pag sinabi mo accessible, lahat ay maaring magkaroon ng pagkakataon. Maari mo siyang gamitin, maari mo siyang puntahan, maari mo siyang tangkilikin. In general, that's what accessibility as a word would mean. Pero in our message, itong nais ko pong maunawaan natin. Ang sabsaban ay isang simbolo na kung saan ang lahat ay may pag-asa. Kung papansinin ninyo, tao, hayop ay pumaroon at dinalaw ang sanggol. Hindi na alintana sa atin na mabaho yun. Subalit, hindi na po ito alintana ng mag-asawang Jose at Maria. Lalo tigit, inabot siya ng kanyang kagampan. At kung meron lang sigurong selfie noong panahong yun at ating kukunan ang larawan ng sabsaban, ano't lahat ay nagtipon-tipon sa lugar na yon. At ito ay nagsasaad sa atin, nagsasabi sa atin ngayon, na sa sandaling makakita ka ng isang payak na lugar, huwag mo itong libakin, huwag mo itong pintasan. Ito'y maaaring pagmulan ng pag-asa ng sino mang naghahanap na ito. Nais ko pong ipaliwanag at nais kong gamitin ang aking patutuo patungkol sa aking binabanggit ngayon. Ako po'y naligtas at nakakilala sa Panginoon sa loob ng isang mabaho, maamoy na lugar at maruming lugar. Double meaning po ang salitang marumi dito, sapagkat ito po yung tinatawag nilang beer house. Doon po ako nakakilala, doon ko natagpuan, doon ko nakapanayam ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. At doon sa maruming lugar na yon, sa maamoy at mabawong lugar na yon, ako ay lumuhod. At ipinagkaloob ko ang aking buhay at ang aking puso at ang aking kinabukasan sa Kanya na kung saan siya ang naghahawak at may kakayanan na gamitin ang maaari kong ialay sa Kanya. Opo mga kapatid, isang lugar na payak, subalit doon ko natagpuan na ang kaharian pala ng Diyos ay walang pinipiling lugar. At doon ko rin napagtanto na ang Diyos pala ay bumibisita rin sa beer house upang hanapin niya ang doon ay mga naliligaw. Ito po'y naganap noong 1978. Marami sa inyo hindi pa ipinanganak. At ito'y naganap buwan ng Oktubre. At hanggang ngayon, habang ito'y kinukwento ko, hindi ko makalimutan ang mga detalye. Para sa akin, parang kahapon lang nangyari at naganap ang lahat. Muli, ang sabsaban ay larawan ng pag-asa. Kung saan ka man naroon ngayon, maaari mong matagpuan ang pag-asa na hinahanap mo, sapagkat ito ang hanap din ng sino man sa mundo ngayon. Sapagkat dito sa mundo, wala tayong pag-asa, at kung mayroon mang pag-asa, temporary, napakasandali lang, hindi nagtatagal. Subalit ang ipinanak doon sa sabsaban ay maaari kang pagkalooban ng pag-asang walang hanggan. Ikaapat, at dito tayo magtatapos. By the way, nais kong banggitin ang isang phrase
for everyone. And sabi ko po dito, in the manger lies the hope for a broken world. Christ's birth marks the beginning of a divine plan for the redemption, offering salvation, and eternal life to all who believe in Him. Opo, sa sabsaban, naroon nakasalalay ang pag-asa ng sanlibutan ito na makasalanan. Sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus, nagsimula ang plano ng Diyos na sagipin, iligtas at ipagkaloob niya ang tanging alay para sa kaligtasan at para pagkalooban ng buhay na walang hanggan ng sino mang mananalig at mananampalataya sa kanyang anak. At ika-4, dito po tayo magtatapos. The manger is also, and this time around, is asking for your availability. Yes. Again, for the 4th time, if the manger could talk, his 4th message to us, to you and to me, is to ask us a question. Are you available? Sa Tagalog, nagtatanong siya, ikaw ba'y laan? Laan kanino? Available to whom? Are you available to give God the praise, the glory, and the honor that He deserves? Laan ka ba na ibigay mo ang iyong buhay, lakas, hininga, kakayanan upang ang kanyang pangalan ay maging laganap sa buong mundo? At ikalawa, laan ka ba ngayon na ipagkaloob mo ang iyong buhay at puso sa Kanya at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Yes, just as there was no room in the inn or in the lodging place, we are reminded here to make room in our hearts for Christ. The manger invites us to reevaluate our priorities and make space for the Savior, welcoming Him into every aspect of our lives. Dalawang hamon ang nais kong bitiwan at iwan sa iyo ngayong Kapaskuhan. Yaman din lamang pinagsalita natin ang sabsaban at ngayong nalaman natin narinig ang kanyang nasaksihan. Ano ang tugon mo sa Kanya ngayon? Maari ang tugon mo ay ito. Nais mong magbalik loob sa Panginoon. Nais mong muling sariwain at ipagpatuloy ang sinimula niya sa iyong buhay. Napakasarap na ang buhay mo ay kapulutan ng paglilingkod at pagpupuri at pag-ibig. Lalo tigit doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Bakit hindi mo gawin itong araw ng Pasko? Ang panalangin ito ang pinakadakila sa aking palagay na maaari mong ihandog sa paanan muli ng ating Panginoon. Ikalawa, maaaring ito ay kauna-unahan mong pagkakataong marinig na ang sanggol na ipinanak nang siya'y lumaki ay siya ay nagkaloob ng kanyang buhay. Pinili niya na mamatay sa krus. Kung papansinin natin, bakit naman ganun ang naging buhay ng Panginoong Jesus? Una, isinilang siya sa isang napakapangit na lugar, marumi, isang sabsaban. At kalawa, nung siya ay higit kumulang 33 taong gulang, ay pinili niyang mamatay sa isang kahoy na tinawag na krus. At doon, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay at huling hininga. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ito, kung walang pagkakadanak ng dugo, ay walang kaligtasan.
there will be no forgiveness of sins if there is no shedding of the blood. Yan ang sinasabi sa atin ng Lumang Tipan, yan din ang sinasabi sa atin ng aklat ng Hebreo. Kung kaya't itong Kapaskuhan, ang pinakadakila mong regalo o handog sa Panginoon ay ang iyong buhay, ang iyong puso. Ngayong umaga, nais kitang tulungan na gumawa ng hakbang upang nang sa gayon, tanggapin mo ang kaloob ni Jesus na buhay na walang hanggan. Nais kong manguna sa panalangin ito. Mari kang yumuko at taimting na may pananampalataya na kausapin ng Diyos. Yes, pwede natin kausapin siya. At ito ang maaari nating sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanan. Gayunpaman, pumarito ka upang ako ay iyong iligtas, abutin, patawarin at linisin sa aking sala. Bagamat ang iyong pinagmulan ay aba, payak, marumi, ito man ay tinatawag naming lugar na kung saan nanginginain ang mga hayop. Subalit pinili mo dito isilang at dito magsimula ang buhay na maghahatid sa amin ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayong araw na ito ng Kapaskuhan, araw ng iyong kapanganakan. Nang sa gayon, ito rin ang maging araw ng aking kapanganakang muli. Gawin mo ang nararapat para sa akin. Gamitin mo ako upang iyong lingkod, upang makapaghatid at makapangaral ng iyong salita. Gayon din, Panginoon, doon sa mga lumayo, nakaligta, doon kung saan, Panginoon, ay muli nagkamali sila at hindi nila alam kung paano bumalik. At sila'y nahihiyaw, natatakot. Panginoon, kausapin mo sila sa iyong mahinahon na tinig at sabihin, anak, wala kang dapat gawin kundi magbalik. Bumalik ka sa nilakaran mo at doon ay masusumpuan mo ang iyong Panginoon na naghihintay at nananabik sa iyong pagbabalik muli. Salamat po, Panginoon, sa panahong ipinagkaloob mo sa amin sa kwento ng iyong salita. Salamat din, Panginoon, na binigyan mo ng kapangyarihan ang iyong salita. Nang sa gayon, ito ay aming ipamuhay at ito ay aming ipangaral din. Ito ang dalangin ko sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. At salamat din sa iyo, Pastor Ayi, at sa lahat ng bumubuo ng kalipunan at pamunuan ng Cogeo Christian Church. Kabilang narito ang mga pastor natin sa iba't ibang dako ng Cogeo. At gayon na rin sa pinagsanib na puwersa at partnership ng Living Spring Community Church at Cogeo Christian Church sa ating gawain. Sa ngayon ay tinatawag nating Nagkarlan Christian Ministry. Marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Lalo tigit ang bawat panalangin, bawat salita, bawat hakbang na inyong gawin ng may pananampalataya. God bless you all, and I wish you the best Christmas and the happiest New Year. God willing, I'll see you next year. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ernie Bartolome. At sa binubuo ng aking tahanan, si Leia na ngayon ay wala rito. Siya ay nariyan sa inyo ngayon. Dinalaw niya ang kanyang ina na may sakit. At ang aking mga anak na si Natasha, Nathan, at ang aking kapatid at ate Irene.
nakasama namin po rito sa Bowie, Maryland. Salamat po. From Bowie with love, God bless you all. Maraming salamat po, Pastor Ernie, sa isang nakaka-encourage at nakaka-challenge na mensahe ng Panginoon Diyos na inyo pong inihatid para po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain po kayo ng Diyos kasama ng buo ninyong pamilya. At ganun din sa LSCC family, God bless you all po. Thank you po, Pastor Ernie. At bago po tayo magtapos sa ating panambahan sa araw na ito, nais ko lang po palang ipaalala sa bawat isa na pwede pa rin po tayo magbigay ng ating tithes and offering para sa linggong ito. Dito po sa main church, ipa-flash po namin dito sa screen yung mga kaparaanan kung paano natin may padadala yung ating ikapu at handog. Sa mga daughter churches natin, kontakin po ninyo yung mga pastor kung paano naman po maibibigay yung inyo pong ikapu at handog. Ayan. Sige po mga kapatid, bago ako mag-closing prayer, dalawang gawain pa ang natitira sa taong 2023 para dito po sa main church. Una, yung Thanksgiving prayer po natin this coming Wednesday, 6 p.m. pa rin po yan. At this coming Saturday, 5 p.m. yung ating pong pinakahuling service. Ito po yung ating year-end worship service sa ganap na 5 p.m. Kaya itong Wednesday, December 27, 6 p.m. at Saturday, December 30 ng 5 p.m. Pareho po itong merong bring food to share. At kung wala naman, okay lang po. Basta mahalaga makadala po tayo sa gawain. Pero sa mga iba na available pa rin that day na makapagdala ng ilan pong mapagsasalu-saluhan natin, maraming salamat po in advance. At ito na nga ay magtatapos na po yung taong 2023 at nawa po ang bawat isa ay napagpala ng gawain ng Panginoon Diyos sa Cogeo Christian Church. At sa pagpasok po ng 2024, itong bagong taon, ipanalangin po natin sa Panginoon na sama-sama pa rin po tayong maglingkod sa Kanya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. In behalf of the pastoral team at ng buong leadership ng Cogeo Christian Church, at ng aking pong buong sambahayan, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. God bless po sa buong CCC family. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa mga pagpapala at biyaya na patuloy mong ipinaparanas po sa amin. Ang iyo pong presensya at kapangyarihan ang siyang sumama po sa amin at amin pong naranasan sa buong taon na ito. At naniniwala po kami gaya ng iyong pangako na hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya sa mga darating pa po na araw at taon, amin pong pinagkakatiwala sa iyong harapan ang aming mga buhay. Lord, i-bless mo po ang buong CCC family. Dalangin po namin ang bawat isa ay makapaglingkod ayon sa iyong kalooban. At sa amin pong pagdiriwang ng Kapaskuhan sa araw ng bukas, dalangin ko, Panginoon, patuloy na mangibabaw ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan sa aming mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Nawa, Panginoon Diyos, ang aming mga buhay ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. At sa sandali pong ito, Panginoon Diyos, kami po ay nagdiriwang, sumasamba sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat dahil isinilang ang aming Mesiyas. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po minsan pa at ibuhos ang masaganang biyaya. Basbasan po kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.